Magbabago. Tingnan mo nga ako, makasalanan na ako, magbabago pa ako. Kaya mo ba, kaya ko magbabago. Ayun, kaya mo yan. Hindi niya talaga ako, hindi mo talaga ako sa church nila. Nung ko po na-realize na si Jesus, namatay pala para sa akin, dinala niya kasalanan ko sa cross, pinako siya, ano siya, halos, ano siya, sugat-sugatan na, yung totalitas, doon na ako na-experience na gano'n pala siya. Tapos, nadagdagan po yung parang, tapos sinabihan po ako ng pastor na, kung nanonood daw po ako ng Passion sa Christ, sabi ko, opo, nanonood po ako. Sabi sa akin ng pastor ko po, yung sa Passion of the Christ, 50% lang daw po yung nangyari sa kay Jesus. Sabihin, yung nangyari po talaga daw kay Jesus, hindi na daw po halos siya makilala na yung tipong, yung daw po, parang giniling na ginagawa po sa pader na hindi na makilala yung mukha at yung katawan, halos gulanit na daw po siya. Nung ko po na-realize na, ganun pa rin po sasabi sa akin ni Jesus. And sinasayang ko lang yung ganun pagkakataon na makilala siya at magbago ako. Nagpapasalamat din po kasi ako kasi araw-araw binabago niya po ako. Yung dati pong manginginom ay ginagawa niya na po sa ministry na tumutulog po. Tapos, ngayon dati na magnanakaw po, ngayon, gagamit na yung kamay na hindi na po pagnanakaw ginagawa, hindi po basta ng Bible. Tapos yung dating dala po ngayon, nag-aaral na po sa isang Bible school. Kasi dito po kasi tatlo na po na kapatid ko si Pastor, si Kevin po. Dito po. Bible school? Opo. Sa po siya, sa BBCA College po, humingi ng BBCA po, Baptist Bible College po siya. Po. Pwede mo invite si Brother Freddy doon, mag-enroll. Invite mo siya mag-enroll. Nag-enroll po ako doon kasi nasa po kasi na may siguro po ni God na ginamit niya na po ako sa ministry. Siguro mayroon pa siyang higit na gagawin sa akin na para gamitin niya po ako. Yan po. Ang kagandaan po kasi sa Bible School po, lalo po siyang lumalalim, lalo na po yung kakilala niyo po sa inyo. Mag-grow po kayo, sobrang mag-grow po kayo pagdating sa ganun. Yan po. Ito na, brother. Ako po pala si Ringel. Yes, for sure. Nag-aaral din po sa BBCA. Yung nangyari po ngayon sa akin is, hindi ako ngayon nakapag-simpa nakapag-church ngayon. Kasi po, hindi ko lang po parang pinigil pa. Kasi may ginagawa po sa akin si Tita Tito. Pupunta na ako ng church, pero may ginagawa muna sila bago sila umalis ng church. Din kami sila sa Greenfield. Hindi ko na po makakatanggihan kasi po importante kasi yung client mo namin. Ipapakausap sa akin. Pero habang nasa kape naman po ako, nag-pray naman po ako na humingi ng tawad na hindi ako nakapag-church niya. Or ilan taong ka ng Christian? Simula ko pagkabata, unbeliever na po talaga. Bali nung March. Ilan taong ka ng Christian? Bali nung March lang po, this year. Ako nagsimula mo. Bago pa lang po. Ilang buwan pa lang? Ilang buwan pa lang? 4 months. Kala ko since birth, deliver ka na. Balik. Bago pa lang po nung March lang po ako naging Christian, March. Yung sa... Bakit ka nag-enroll sa BBCA? Nag-enroll ko sa BBCA para po... Anong ma-encourage? Kasi may mga young people kami. So, pwede i-explain sila doon. Kaya mo yan. Yung BBCA po hindi po siya
Hindi po siya yung papasok ka lang doon para marami kang matutunan, matutunan mo yung mga word of God. Yun po, kaya pa po doon papasok para mabago ka ng mundo, magsalong lumalim ang pagkakakilala mo sa Diyos. Okay. So, paano mo sila mapapajoin sa BBK? Kasi mga college yan sila na. So, ano bang ginagawa sa BBCA? Sa BBCA po, mga ginagawa ko yan, parang, ano rin siya, college student din po ang dating dito. Pero ang subject ko niya, mas focus talaga sa akin na Bible study, basta Bible ko talaga. Pero, iba't iba naman po meron sa basic life, parang pwede i-apply mo rin po siya sa sarili ko, sa personal na buhay ko. Para ko dito. Baka may tanong pa doon. May tanong po ba kayo sa BBCA? Kanyari po, college na ako. Hindi pa po ako sa may mga credits po ba mga college? Ayan po. Maki-credit daw ba yung subject? Yung dati o yung... Yung dati daw, yung dati. Siyempre yung dati ko naman. Alam mo naman. Opo. Kasi po yung pasok na naman po kasi pag first year ako, pasok lang naman po sa BBCA Tuesday and Thursday. 3 p.m. to 9 p.m. Same time po sa Thursday. Ano po yung mga subject ko? Sa first block po, first block po pala po kami. Sa first block po sa Tuesday is Survey of Theology 1. Tapos, second subject is Survey of New Testament 1. Sa Thursday naman po, ang first subject is Personal Evangelism. Ano matututunan mo sa personal evangelism? Personal Evangelism po, dito po yung mag-share ko kayo sa mga... In actual? Actual yan. Opo, actual. Sa labas po sa mga hindi nyo makilala, sa mga unbeliever. Opo. Pero wala pang actual. Wala po. Tuturuan muna kayo. Tuturuan po. Step by step. Bali, 4 weeks. 4 weeks po, saka po kayo mag-personal evangelism po. Opo, actual. Parang in-enhance ko yun. Opo. Bago po kayo i-actual, ano po muna? Anong gagawin? Parang i-enhance po muna kayo sa loob bago kayo ilabas. Paano pagka ibang church ka? Halimbawa ako, Oh. iba yung church ko. So, kinuha ko ng personal evangelism. Tapos nag-evangelize ako. Saan ko dadalahin yun? Kahit na naman po, di ko meron naman po tayong mga church sa pinagalan sa iba't ibang bansa. Pag yung gusto mo na pong ma-explore or parang mas malalong madagdagan yung ko sa personal evangelism, pwede ka pong yung maging missionary sa iba't ibang bansa. At mag-share ng word of God po. Di ba pwedeng dalahin? Halimbawa, kami, ako, church namin dito, natihuan kami personal evangelism. Tapos nag-share kami ngayon sa labas, actual. Ngayon, na-convert. Nagtumanggap dahil doon sa John 3:16. Ngayon, nangyari, saan namin dadalahin yun? Yung mga tumanggap, sa church namin, di ba? Opo, opo. So, yun pala. Okay. Pa ikaw nagpatanda. Wala ka naman doon sa... Siyempre, ikaw yung ginagawa. Ano ba? Yung credits daw, maki-credit. Kasi yung mga subject po dun puro pang Bible. Ano po niya, talaga yung... Bali, sa first block po kasi puro survey lang po muna siya. Opo. Hindi ko naman. Sa second block, Second block, hindi ko kasi ano, hindi first block pala po. So, first block Sabi, sabi niya,
second lang daw yan na po yung English. English po yung competition ba niya? Bakit? Explain mo din, bakit sila para sa Sige bro, okay yan. Kasi hindi pa niya alam yung ibang mga subjects eh. Ay, magtanong lang. Ano ba yan? Taon? Taon yan. Bachelor course po siya. Kung taon siya, after the graduation, ano yung elaborate na certification na matatanggap? Pwede ka na maging passport? Ay, pastor ka na automatic. Doktor, pwede ka na. Pwede ka rin maging teacher sa ano po, mga BBC. Pwede ka na magturo sa school, sa specialized school. License to baptize? Ay, oo. Lisensyado ka po. Pwede ka magturo sa secular school. Pwede ka na magturo. Category yan ang theologian ba yan? Hindi yan yun. Education kasi. Education. College kasi yan, college. Bro, so, okay na, Badere. Ano yan? Wala siya. Mag-enroll ka, magkaklase tayo. Every Tuesday po. At 1 week tayo. Opo. Okay, magpapay. Dahil sa one day po, subject. Pwede na kayo mag-ano. Ako nag-aaral ako ng theology, pero yung pag-subject ko, pwede makit. Opo, Pwede po po niya, pwede ibang... Bro, mayroon ba matatanda doon nag-aaral? Meron po. Ilang taon yung pinakamatanda? Yeah. 58 years old po. So, may 58 years old na nag-aaral doon. Ako, 50 years old po. Ay, ito Nanay Audrey. Oo, Sa ano natin, sa first year, may pinakamatanda ba doon? Lucy. 30... Pastora, di ba? Pastora. Bakit kaya? Okay. Salamat sa rin. Paki-explain mo bakit kailangan ng dito. Ano ginagawa nila? Kaya English talaga, ha? Tanungin mo rin sila. Oo, maliwanag na Gerald. Gerald, doon na lang itanong sa pag talaga may sarili ka. Ano rin sila? Alis tanong, bakit kailangan Kasi ano po, kaya English talaga yung pinaka-inaano nila doon. Kasi nga, parang ang tingin nila kasi unang-una, puro Amerikano yung nakapalit sa'yo. Siyempre, kapag kinausap ka niyan tapos hindi mo alam mag-English, hindi kayo magkakaintindihan. Pangalawa. Tapos pangalawa po, kasi para sa kanila Punta sa iba. yung mga BPCA student, parang sila yung mga running for missionaries. So, meron po kaming School of Mission. 6 months. Yun, more on English talaga siya. Tapos, ang ginagawa doon, so, syempre po, pag sa ibang bansa, kumbaga parang, kailangan mo syempre mag-English. So, yun, kasi di ba yun naman talaga yung kailangan natin, kailangan yung pag-aralan. Kasi once na hindi ka marunong mag-English, syempre pag pinadala ka sa ibang bansa, hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo kung Tagalog ka ng Tagalog mo. Saka, karamihan po talaga kasi, first nakita naman nila Gerald, nung chapel R namin, talagang puro Amerikano. Yung Amerikano, proficient sa Tagalog, no? Sila nga pala, matalit sila sa Tagalog, matalit. Saka ang ina-advertise talaga nila doon, may video pa sila na kailangan matuto ka talaga mag-English. Saka, ang pinaka-celebrate po sa amin is yung to speak kasi may public speaking kami. So, yung public speaking namin nung first year, ang ginawa namin parang nag-advertise kami. So, talagang pinapatayo kami sa unahan kung paano ka mag-speak. Kasi syempre, may personal evangelism, may general mission. So, kailangan mo talagang mag-test may Sunday school pa po. So, yun talaga yung pinaka. Sa kayo yung kasi kung bakit mo ito pinag-aaral ng English provision. Kasi dito, kapag kayo napunta sa ibang bansa, hindi pa rin pa kayo sa Tagalog. Oh. Ginagalangan, nag-exercise mo pala.
habang nag-aaral ka na exercise. Tanong ni Brother Freddy, theologian ba yung ginagawa doon? Po. Theologian? Catechism, di ba? May theologian na course. Pero, Meron yung theologian. pero may Bible education yun. Meron basic class. Ano ba Hindi ko alam yung mga Ano ba nagtuturo? Bachelor of Arts in Bible Education. Yun nga yung course, kaya ko subject. Sa inyo, ano ba yun? Kami na, education. BA ba kayo BA? Yes, BS. Legal Studies kayo. Bachelor of Science. Legal Studies. Bachelor of Science. Yes, ano pa po? Mga Koreano ba yung Hindi po Koreano, Amerikano po. Luciana. Professor. Ano po? Luciana University. Kasi po sa, ngayon po kasi sa Thailand, meron nagtayo doon ng 8 court. So, kailangan talaga nila ng missionary. Kaya marami silang pinitrain. So, pagka nag-graduate, under the powers ng Amerikano, para kayo madali. Hindi po. Mag-aaral ka pa po ng School of Mission. Ng Cristo. Kasi siyempre, i-train ka nila. Yung control of power, yung ordinance, yung order, yung pagpag, yung gagaling ng kanila. Po. Walang magtatrabaho ka sa O paano ka Pwede pong magtrabaho sa kanila. Kasi pwede ka rin sa labas. Pwede ka rin sa labas. Ako kasi nung una, yung kala ko talaga doon. Baka tapos ko mag 4 years. Ano nga? May 1 year, may 2 years. Di ba 4 years ng course? Ang kala ko po talaga dati kasi, kukuha ako ng unit. Pero kukuha pa rin naman ako ng unit. Sa labas, para makapagturo ako ng topic. Pero parang, may ano kasi, parang gusto ko mag-School of Mission next year. Para makapunta sa ibang bansa. Pero kukuha pa rin ako ng unit. Ayaw na. Di ko pa nga sabihin po ang marami sa School of Mission. Meron. Yung sinare ni Gerald nung Friday, yung sinashare namin sa evangelism. So, pwede kayo magkaroon ng sarili class. Ano po? Ako may papaliwanag ko. Po. At saka, Nag-university na siya. parang na nila gawing university yung PBCA. Kasi marami Hindi yan kasi yung parang mag-grade sila mga theologo, no? Yan ay college, kaya nga Baptist Bible College. College siya. Kasi Hindi siya theologian. may prof kasi, si Sir Norman, graduate na po sila ng March, tapos natuturo na sila sa Bible. So, prof na namin sila. May nagtuturo ba sa secular school na after they graduated to BPCA? Pero, si Ma'am Naila, yung English group po namin, nagtuturo siya sa si Kuya Caleb, nagtuturo sa Galme. Ah. Galme. Galmi. Marami, di ba? Si Ma'am Angel sa Japan na. Apo. Secular. May kagar sa Japan. May papaliwanag ako, pe. Apo. Third year. Isang taon na lang po. Yung ipapaliwanag ko po, huwag kayo mag-hesitate na mag-enroll doon. Kasi, marami nang na nasa ibang bansa na po ngayon. Pero yung hapon po kasi, hindi ibang bansa, hapon po dito lang. Kasi may pamilya ako eh. Pero sa mga single na to, yun, prioritize yan na makakapunta sa sa ibang bansa. So maraming country na mga ilangan doon, sa school din. English teacher ng ibang bansa. Hindi lang missionary yun. Nagtutulong ka sa school, nag-mission ka din. So ibig sabihin, at the same time, nag-mission ka, nagtuturo ka. Tatrabaho ka. Meron din, pwede ka din mag-church planter doon. Pwede ka din ang church. Ikaw maging church planter doon. Siyempre, pag church planter ka,
Hindi mahirap. Maraming sustento. May suporta. Ha? May suporta. Ang PBCAS, mayaman na school. Kasi bakit ko nasabing mayaman na school? Kasi dati, noong nag-start ang PBCA, sa ibang bansa yan. So, ibig sabihin, ang PBCA hindi lang dito, kundi sa ibang bansa din. Sa Louisiana University yung nag-start yun. Tapos, ang kagandahan pa po dito, kaya, bakit dito ka lang sa Pilipinas nag-aral, makakapunta sa ibang bansa. Kasi, pag ikaw graduate dyan, first year hanggang fourth year, dalawa yung certificate mong matatanggap. Local dito sa Pilipinas and sa ibang bansa. Sa Louisiana, dalawang certificate mo. So, tapos, yung average, kailangan 85 pataas para meron kang certificate na galing sa Louisiana na dalawang certificate mo matatanggap. Ganon. Makapagtrabaho ka na sa So, kapag makapagtrabaho ka, kasi abroad. bachelor degree. Yun. Kasi bachelor degree yan kasi 4 years. Ang kinuha ko po kasi is Bachelor of Christian Values Education. So, after ko graduate, pwede na ako mag-pro kahit sa school. Huwag lang public. Kasi sa public school, kukuha ka muna ng 48 units para makapasok ka ng public school. Papasahin mo muna yung licensure examination. So, yun. After namin graduate, exam pa kami, licensure examination. Ganun. Of course, sa kanila yun kasi under ka ng school nila eh. Tuturuan ka lang nila ba, ready? Pero Turuan ka nila, pero hindi ka nila ikukulong. Hindi ka sakal sa kanila, wherever you go, may freedom ka. wala, Yung hindi ka message, rin walang contradiction doon yung mga message, hindi kayo doon magdidebate kung anong paniwala mo. Kasi iba-iba kami dyan, may galing Koreano, may Methodist, may Baptist, may Catholic, may ano. So hindi sila ano doon nasabi ko, Bible Baptist, college lang sila, di ba? So hindi lang yun sa mga Baptist lang, para yun sa lahat. So yun. Kaya walang discrimination doon sa loob. Eh kung mapapansin mo nga, Brother Freddy, kami yung nakapalda, mahaba ang buhok, dinidiscriminate mo kami, hindi. Hindi kami dinidiscriminate kahit mahaba palda namin, mahaba buhok namin, hindi kami nag-lipstick, hindi kami nag-makeup. So kumbaga, walang discrimination doon kasi ang hapon sa DBCA ay matuto ka, magiging matured ka. At the same time, syempre, gagraduate ka, may ano ka, meron kang future. May parang dito sa Yung future. mensahe mo na dala, pare, mayroon kang mensahe na dala. Hindi na nila tao dyan. Nasa sa'yo na yun. May freedom ka kasi. Kung gusto mo mag-enroll, okay lang. You want practical ministry. Makikibigyan sa kanila, no debate. No debate, pero you can ask question, you can argue. Anong practical? You can argue. You can make argue. May type na argument is hermeneutic. May subject ng hermeneutic. May New Testament survey. May Old Testament survey. You can argue. Pero sa side na yan, halimbawa, but hindi nila sinasaklawan yung faith mo. Yun ang kagandahan. So meaning, kahit nag-enroll ka sa kanila, hindi nila, ito lang dapat They, inaano nila yung kahit ano ba. Yung oneness ko ito, actually, yung oneness doon sa kanila eh. Yung oneness. Ang ayaw lang nila doon, yung INK. Ayaw nila ng ayaw. Kasi basta hindi tinututulan yung deity ni Cristo, parang medyo discriminated. So, isa pa yun. Yung practical ministry, 1 year. Yung certificate of practical ministry, you can, you are pastor already. So, 1 year lang. So, yun lang. Walang black yan. Hindi, nandun na nga yung first class sa inyo. Basta ano mo yun. Yun ang yan mo, kausapin mo yung sige. Pastor po yun. So, ang kagandahan, kaya ko sinasabi ko, kasi pinag-testimony sila, gusto ko kayong mag-enroll doon. Why? Kasi, anong kaibahan nito sa secular school? Sa normal school na college? Highest profession Diba? na Anong kaibahan? Highest Anong kaibahan? Ang
number one po na kaibigan kahit ibaan po doon kasi. Kung sa labas ko po mag-aaral, kung sa labas ko po kasi mag-aaral, sa palagay niyo po, saan po pupunta yung mga bataan ngayon? Sagutin niyo ko siya, oh. Palagay niyo, saan pupunta ang mga bataan ngayon kung sa labas ko mag-aaral? Magkala. Eh, dito sa ito namin, ang mapupunta po, ang mga kabataan, nandito po kami mga Christian, iba't ibang po kaya ang pinagalingan namin para kayo'y gabayan or mga kung ano man nung mga ano nyo na Ano pinag-uusapan sa Bible School? Puro ba word game pinag-uusapan? wala po totally na word dito na pinag-uusapan. True Bible po talaga siya. May word But naman true sa Bible po School pala. Palabas meron. May word hindi na, okay? Alam mo, hindi maiwasan sa young people may word day. Pero sa school, walang time yung word day pag-usapan. Alam mo kung bakit? Ang pinag-uusapan doon yung word. Alam mo bakit? They need to review, they need to, yung basic life principle, kailangan i-reflection nila, may reflection sa buhay. Unlike dun sa secular school, anong pinag-uusapan sa secular school? Anong buhay yan? Anong mga nangyayari sa araw-araw? Ligawan yan. Ligawan. Anong topic sa secular school? Ano ang topic sa secular school? Sure ka, academic sa secular school na pinag-uusapan? Pagka bakante ang oras? Pag walang teacher? Kalokohan. Opo. Ito rin yung iniisip nito. Ang ito anime. Tawan! Ang pinag-uusapan po doon, ano pinag-uusapan? Sumasayaw! Ganet! Ganet! So in short, yes, you're saying, nagpi-flirt, nagpapa-flirt. Kulo mo! Kumanin ka. Yan lang yung anak. Nag-aral kayo sa secular school, diba? Academic. So, di mo alam yung flirt. So, huwag ka nang alam. Okay, alam mo, natuwa ako kasi, bakit ko in-introduce si... Mababalik sa English subject. Pakinig mo na sa pakinggan nyo. Itutuwa ako dito sa church. Then nakita namin DBCA. Matend ako sa breaking point. Magpabili lang pala ako. Gusto ko kasi sabihin sa ano eh. Pero nakatin na ako dun. Meron ako yung yung 24 na teacher. So, pakinggan nyo na, kasi hindi ka nag-enroll. Doon na kayo mag-enroll. Kaya pala, K-12, kung kayo mag-enroll, hindi nyo kailangan dumaan ng K-12. Diba? Hindi na, no need to K-12. Si Kimberly. Ba't si Kimberly? Ba't si Kimberly? Nakapasok si Kimberly doon. Eh kaso nga lang, si Kimberly nasa bayan na ba? Nagkasabang na kayo doon sa ano? Wala, baka nag-click na rin. Naglalandi pa rin. Si Jerome, saka si Gerald, malaking pinagbago nila. Wow! Happy birthday! Okay lang. Kasi, natuwa ako sa kanila kasi naging access sila. Kahit pa paano, maaga na si Chase, maaga na sa Saint Norris, na nasabayan niya na si Rap. So, in-appreciate ko yun. Ngayon, nakikita ko sila sa school. Wait lang. Kayo, buhay na buhay kayo pagkabit na nag-usapan. Kasi, pagdating doon kami, nag-enroll ako sa BBCA. Pakinggan mo. Nag-enroll ako sa BBCA. Ayaw, siyempre, iba yung aral natin. Umupo ako doon, may pride ako sa puso ko. Sabihin ko sa inyo ko doon. May pride ako, pakinggan! Hindi ka nakikinig.
wait lang, saglit lang. May pride ako, umupo ako doon, bata yung nagtuturo sa akin. Si Roman is only 27 years old. Yung tinuturo niya, alam ko. Pero bakit kinokorek ako ng Panginoon? Huwag kang mayabang. Kung alam mo yan, dapat ang totoong may alam, ang totoong mature, marunong pa ako ba? There was a time hindi ko alam yung sinasabi niya. I need to take notes. Pero may part of parang ayaw ko nga mag-take notes eh. Ayaw ko mag-take notes. Nakita mo ba akong nag-take notes? Pero, pangalawang upo ko, kinokorek na yung attitude. Basic life principle ang topic. Doon ako nakorek. Nakorek ako nung isang simple pagtuturo niya. Bata siya, just 23 or 24. Tinuturuan niya. Tapos, yung reflection sa buhay, pakinggan niyo kasi pagka yung natututunan natin, hindi natin ina-apply, hindi tayo nagbabago. Tapos, just ganun lang lagi. May pupunta sa iyo, mas maraming klaseng espiritu na sa iyo. Yung pride, yung ego, mayabang, ano pa, you think yourself is better than the others. Kasi meron kang alam, meron kang ganito, meron kang ganito. Natutunan ko siya, parang iyan ko sa inyo. Parang natutuwa magpakumbaba. Siyempre, tinuturo lang sa church namin ang magpakumbaba dito. Pero pagka harap ko ang ibang denomination, parang iyabang ko. Mayabang, parang sa side ko, ay wala yan, maning sa akin. Pero hindi pala ganun ang tunay na reflection kung ikaw ay Christ-like. Kung Christ-like ka, marunong kang i-accept whether they are Baptists, whether they are Oneness, whether they are Trinitarians, or even Jehovah's Witness, or Iglesia ni Cristo. Eh pagka nakita mo, parang meron kang inferiority complex, anong tawag doon? Inferiority na parang ida-down na sila, ikaw mas aahin. So nakita ko mga bata yung unang kaklase na ako, so di ko ako naman pinakapaganda. Pagpasok ko next day, may pastora, dalawang pastora. Sabi ko kaya. May teacher pa sa public school. May yung kasama pa akong sitangkad ko na public school teacher, licensed teacher yun, Sir Manny. Siya ay, tapos nung nagtatanungan kaya, what do you think about the sinishare niya na about speaking in tongues, diba? Magkakaiba kami ng sagot. Ayokong parang ayokong magmarunong kasi so parang lalabas, mas marunong ako sa iba. Ayokong gawin yan. So sagot ko lang, nakasulat. Yung sagot ng iba, hindi, wala na yan, tapos na yan. May mga isyong gano'n kami na, pero hindi ko na lang muna inaano. Kasi baka biglang, so, na-correct yung pride. Parang subukan ko ba? Ano kung meron dyan na dapat kong testimony? Ba't ko pa pinapasok sila, Gerald? Si Gerald actually graduate na to. Pero ba't ko sila ina-introduce ko yung BBC? Parang makapasok sila. Saka si Jerome, saka si Ruby. Saka si Jim, at yung dalawa kong pamangkin ko at yung asawa ko. Kasi meron hindi lang siya educational. Meron siya kinalaman sa spiritual eh. It's not about the beliefs per se, di ba? Parang kailangan, pag pumasok ka doon, madudoktrinahan ka na. Diba hindi? Parang gano'n, di ba? Natatakot yung iba, madudoktrinahan ka na pag pumasok ka doon. Hindi yun eh. Meron silang alam na hindi natin alam. Tapos nagiging Pakinggan nyo muna, hindi kayo nakikinig. magiging university na siya. Diba? Like yung New Testament survey. Alam ko nagagawa natin yung New Testament survey. But, pinaka-detalye nun, hindi ko alam kung kailan sinulat ang Book of Luke. Hirap na hirap ako. Alam mo, ang yabang ng isip ko dati, ayaw to, maning-maning. Nung tinatanong na, kailan sinulat ang Book of Luke? Sino nagsulat ng Book of Hebrews? Sino nagsulat ng gato? Hindi ko alam yan hindi ko alam. Diba? Ang tanong, mahalaga ba yun? Yes, mahalaga yun para sumagot ka pagka nandun ka na sa time na ikaw ay may sarili ng church at sila naman yung tinuturuan mo. It's necessary for your salvation, yes.
Lahat ng yan necessary for salvation. Bakit? Kasi tuturo mo sa iba. Nakalagay yan sa 1 Peter 3:15. Kailangan, alam mo, sumagot. Kaya kasi Soriano, pag tinanong siya, sumagot. Tayo, baka hindi ko alam. Di ba? Ibig sabihin ko na kaya nating pag-aralan sa internet, kaya kong kunin sa internet. Pero sa parang gusto ko munang maging estudyante ulit. Gusto kong ma-fail yung maging college. Hindi ako nakapag-college. Almost one sem lang ako nag-college. Gusto ko lang maranasan. Tapos, ano ba ang something na elevator? Magaling yung organization nila in the sense na marunong sila magdisiplina. Kaya lagi ko tinetestimonies dito bro. Doon sa BBCA, pag sinabi lang nung isa, tahimik na. Dito, kahit mga pastor, hindi nakikinig yung ibang mga teacher. May ganyan ba sa church mo? Kahit kinaway na ng mga pastor, elders, kaya ko makinig. Pero pag doon sa BBCA, parang kailangan nilang parang bootcamp, parang pag dahil, because of, necessary na kayo tumahimik ka, you are in the school, you are in the college, tatahimik lang, di ba? Paglabas ng exam, mag-exam. Pero dahil parang nakasanayan natin ang pag-church, nakasanayan natin ang mag-violate sa church, parang pag sinabi yan, labas na yan. Di ba mga yung people, gano'n ang nangyayari? So, ang nakita ko doon, maganda yung discipline. Mabait yung pastor ko, mabait yung dean, at yung mga professor, mababait sila. So, gusto ko lang makipagkaibigan sa atin, makamit ng bagong mga magagawa. Kaya ako pumasok. Then, sukungan ko din. Ito nga sila, kasi. So, sabi ko nga, si Jerome, nakita ko, maganda yung pagkakas mo. Diba? So, mga yung people, especially itong leader na sila doon. kaya ko sila pinatugtog dito mga kapatid. Kasi, may band na yung BBCA. Si Jerome yung maglilis. Baka kung masusunod sa iba na ito, isang balik na Oo. yung Tapos sila yung mga musician. Kaya kung rapat lang mga enroll doon, may natututunan ba sa secular school? Meron? Meron din? Hindi, yung ugali ba? Yung ugali. May natututunan ba ang ugali yung maganda? Depende, no? Pero dun sa depende both sides kung i-apply mo sa buhay. Pero mas malaki ang chance sa BBCA. Bakit? Diba? Science naman, diba? Pwede masama yung ugali mo sa BBCA. Pwede yung amin din sa secular. Pero ano ang malaking chance na magawa mo to sa buhay mo? Yung secular o yung sa BBCA? Yung sa BBCA po, ano po, kasi parang para sa akin kasi, parang nakaka-correct ng spirit yung ano din, lalo na yung mga testimony ng bawat isa sa amin. Kasi yung sa personal evangelism, yun yung pinaka na gusto ako din yung, bawat isa sa amin na testimony sa harapan. Tapos, parang yung mga testimony nila sa buhay nakakaano talaga. Ibig sabihin, na hindi kayo natitiklina dito, mas natitiklina ka rin. Hindi po yun. Hindi secular ang versus, hindi manaliti ang versus BBCA. Sinasabi ko yung concept sa secular. Secular versus college of BBCA. Ano ba, University ng Fatima versus yung BBCA college. Alin ang mas malaking percentage na may i-adapt mo, yung inaaral mo sa church? Yung nasa secular school o yung nandun sa Christian college? Nasa talaga college Christian. Kasi sa kanila, pinopoint nila yung values sa kalaikan. Lalo na yung dun nila sa basic life principle. Yung tinuturo namin din yung about maturity, gano'n. So, pag sa secular kasi yung, lalo na yung mga values, value subject, hindi, di ba, importante yung values talaga kung isipin natin yan. Kasi, ugali talaga dapat yung muna natin work out. Pero pag sa secular kasi, ang ginagawa parang, pag sa estudyante, pag value, ay okay lang yan, madali lang mga exam dyan. Kaya, parang,
yung values doon kaysa sa Bible school. Sa Bible school talaga yung disiplina yung inaaral nila. Secular school, kahit sa university ng UP, PUP, kahit doon sa STI, AMA, o lahat sa Fatima. Malaking percentage na makuha nila yung tinuturo sa church nila, kanya-kanyang church, may tinuturo values. Pero kung yan ay kinakain ng barkada after ng church, ay pupunta doon sa school, kinagawasan ng Monday, at ang pag-uusapan nila doon ay kung ano-anong ka-word yan ng pag-uusapan, video games, or computer games. Ay hindi mo may apply sa buhay mo ng mabilis yung tinuturo ng pastor mo. Diba? So, yun ang nakita kong kagandahan dito, na disadvantages at advantages doon sa both sides ng colleges. So, yun, natutuwa lang ako kasi nakita ko yung college na ganyan. So, parang, rare. Wala nang ganun eh. Karamihan ng Bible college, they input the doctrines of their own church, yung doctrines and teaching, then sa kalka lang. Hindi ka pwedeng mag-ano sa sarili. The principle of their faith in beliefs. Yun ang in-incarnate nila sa. Meron pa ganyan na sa rin. Pero yung tuwa talaga nila yan. Nasa rin, pero Yan nga, walang problema kung halimbawa, yung your faith, ang inaano ko dito, yung discipline. Pwede mo naman ma-obtain yung discipline sa church, pero as of now, nowadays, dun sa situational, sa realidad ng mga young people ngayon, paano mo yan mai-apply sa buhay mo na talagang tunay na application? So, ano yung, meron kang school na regular school sa college, sa labas. Meron kang barkada na makasanlibutan. So, hindi ka makaka-maintain ng spiritualidad mo kung ang lagi mo kasama ay puro worldly. Puro pinag-uusapan ay kalasuhan at puro mundo walang Diyos. Diba? Sa BPCA, mga seryoso mga So, tao. kung ang kasama mo ay mga tungkol sa assignment na pinag-uusapan nila yung sa Bible, about the Bible, I think mas papanig lang ko din. So, hindi ko sila na rather than archers. No, hindi gano'n. Dinalagay ko lang yung pamamaraan na parang pwede natin magamit yung ating doctrines, then magamit yung sila para makatulong tayo doon sa mga kabataan na sila ay ma-minimize yung kanilang worldliness. So, hindi yan yung pinaka-solution. So, the solution is Jesus Christ. So, yung training natin na pinag-training. So, yun lang ang inano ko. Pati, Sir ka? bagay in education. Yung sabi naman kahit naman dito sa church talaga, and lahat ng churches, spiritually, focus in the Bible. Dapat yung values niyo, kasama dapat yung discipline. Hindi dapat nawawala yung values, yung discipline eh. Kasi, katulad dito sa church, magaling ka nga sa mensahe. Pagdating naman sa values, magkaka yung discipline. Pagdating mo na pagtingin mo doon, mas maganda sila yung values yung discipline, sa values. Pagdating naman dito, bagsak. So, ano yung dapat combination, dapat na-compact yun eh. Hindi dapat na iniwalay. Alam mo po, hindi problema yung discipline natin dito. Ang problema, yung mga young people natin, meron silang sa environment nila, nakukuha nila, kaya mas gusto nila doon. Kaya nga, Hindi ang problema yung discipline. kaya nga, competition and discipline is the best important values. Pero merong ano dyan. Kasi if you cannot apply that discipline, courtesy and discipline, you're making violence. De bro, ang sinasabi ko, malaki yung percentage, kaya nga hindi na-apply yung values. Kasi yung percentage sa labas, more on, Let's for example, dito sa atin. ang kasama Pag may nila, nagkakita dito,
pagtingnan natin yung mga kasama. So, ano yan eh, kumbaga, isang values, isang core physics na hindi dapat nakikita, lalo kung may bisita. So, dapat, discipline is start beginning in the church. Sa bahay. Hindi tama nga, kasi dapat sabay. Sabi niya, the house of God, the judgment begin in the house of the Lord. So, yung sana nakita natin, kasi dito kasi preparatory sa bahay talaga yung actual. Okay bro, hindi naman dito, hindi naman tayo nag-review ka eh. Ang sinasabi ko lang, yung advantage, hindi ako nag-review ka. Ako nagre-review niyo. Ikaw ang nagre-review ka eh. Nagre-review ako kasi may nakikita tayo Ano ba yung binibira niya? na hindi nagiging Discipline. naging unnecessary. Okay na. So, yan lang ho, it's a reminder to everyone to give a compact, ibig sabihin, may nakikita tayo sa other, may nakikita tayo sa akin, tapos hindi natin pagkaisahin. Kasi may tumipilig tayo sa kabila, tapos sa atin hindi natin na-apply. That is the case. So that, isa tayo, ma-review, ma-adjust, diba? Bro, hindi ko sinabi na gano'n eh. Ang sinasabi ko, information. Okay? Hindi naman review yung Hindi nasa tungan, sinukorek ko nga siya. Huwag na dyan. Okay. Kaya nga, sinasabi ko, pag nakakapunta tayo sa ibang lugar, nakikita natin ang ating pagkakain. Hindi mo. Hindi, ang sinasabi ko, Brother McLennan, nung pumunta kayo doon, may nakita kayong discipline na values na talagang dapat natin i-adapt. Hindi yun ang nakita ko. Na-misinterpret mo ko. Hindi nakita kita eh. Kasi may mga curriculum sa mga ibang na hindi dapat natin i-adapt. Hindi mo nag-get yung point sa Ano nag-get yung point? Sandali. So, Hindi yan yung sinasabi ko. hindi ang ibig sabihin ko, habang may nagsasalita dito, tingnan natin ang paligid. Yun nga, review yun. So, short natin ko lang kay Freddy Barmenan. Sabi niya, kukuha tayo disiplina sa iba. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Sinasabi ko lang, yung first, yung kagandahan na meron sila, ibig sabihin, kaya hindi ko level yung discipline nila sa discipline natin. Sabi ko, kaya hindi na nagagawa yung discipline dito kasi maraming tong yung tukso. Yung mga yung people natin, there are many tukso sa labas. So, instead na doon sa labas mag-aral, dito na lang sa Bible school, di ba? Sige. Okay. Maganda ipasok ang anak sa Bible school para mabawasan yung worldly. Kasi sa secular eskwelahan, makukurap. Dati natin tayo. Okay, start ng Providence. Patayin ko na to, Patayin ko na. Mr. J.